Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila, Toits. Nag-iiyakan na po ang mga didilis. Ito, si Bato de la Rosa umiiyak mga kababayan. Oh. Alam nyo, may mga post ako nakikita na talagang ito pong mga didilis. Talagang natuliro mga kababayan. Noon pa lang nabalitaan nila na itong si Chis Escudero ay papalitan ni Senator Tito Soto bilang Senate President, sila po ay nagulantang. Sila po ay natuliro. Sabi nga ni Amy Marcos, tumakbo pa si Robin Padilla, nagsumbong kay Chis Escudero eh. Wala silang kaalam-alam. Mga tanga kasi. Masyado kayong kumpiyansa. Akala ninyo, habang buhay kayo nandyan sa sa ibabaw, sa taas. Hindi po ganoon. Akala ninyo, kayo lagi ang masusunod. Akala nyo, kayo lagi ang majority. Ngek-ngek nyo. So, natuliro mga kababayan, nagulantang sila. Hindi nila alam yung nangyari. Nabalitaan na lang nila, papalitan na pala yung idol nila, si Chis Escudero. Papalitan na pala si Quezon. Wala silang kalam-alam. Mamaya papakita ko sa inyo yung video ni Amy Marcos na mukhang gulat na gulat eh. Walang alam kasi. Kasi puro ano ba pinaggagawa niya sa Senado at hindi niya alam yung nangyayari. Siguro gumagawa ng pelikula to si Amy Marcos. Si Bato de la Rosa naman tuwan-tuwa. Siyempre, nandun sila eh. Dito kami, kami, Duterte Black. Hindi nyo kami magagalaw dito. Impeachment, Sara Duterte, wala, hindi matutuloy yan hanggat nandito kami. Hanggat nandito si Chis Escudero, wala kayong magagawa. Nagulat sila, biglang tatanggalin. Ito, reklamo si Bato. Tapos, yung alam mo ba, ito mga kababayan habang etong si Marcoleta ay nagyayabang nagpapasiklab diyan po sa Blue Ribbon Committee. Habang niloloko-loko niya si Jinggoy, nagalit na nga si Jinggoy Estrada kay Marcoleta dahil bakit ginagano mo para binabastos niya? Grabe mga kababayan Kapwa niya senador parang binabastos niya. Pero tinanong niya sino ba yung nagtanong? Si Jinggoy. Tinanong niya si Diskaya. Banggit ka lang ng congressman. Meron bang sangkot na senador? May binibigyan ka bang senador? Sabi ni Diskaya, wala. O sabi ni Marcoleta, yan, ligtas ka na. Nagalit ngayon to nagalit si Jinggoy Estrada. Sabi niya, parang I resent. Hindi ko gusto yung biro na yan. Sabi ni Marcoleta, biro lang naman yan eh. Meron pa isa. Kasi di ba si JBRC to, good senator, sabi, the good one, di ba? Ayun yung ginagamit yun ng kumpanya the good one. So sabi, eto si JBRC to, dumating ng gantong oras, eto po si the good one, yan. Tapos nung binanggit niya si Jinggoy Estrada, ito dumating ito ng gantong oras, eto si Senator Jinggoy Estrada, yung the bad one. Galit na naman si Jinggoy. So bastusan Binabastos si Marcoleta yung kapwa niya senator. Si Amy Marcos, binastos niya rin. Sinabi niya, late lagi dumating. So etong si Marcoleta, habang nagpapasikat, habang parang feeling niya, siya lang ang pinakamagaling dyan po sa Blue Ribbon Committee, ito pa lang si si Senator Rizal Tuberos, biglang umalis mga kababayan. Umalis. Kalagitnaan ng hearing. Meron palang nangyayaring meeting mga kababayan. Kinakausap na pala nila si Chis Escudero. At sinabi nila kay Chis Escudero, meron na kaming numero. 15 na ang numero namin. So ibig sabihin, pag 15 ang numero nila, 9 na lang yung kakampi ni Chis Escudero kasama si Chis Escudero. O ano nangyari? Magkakaroon pa ba tayo ng debatihan sa sesyon? O magkakaroon ng smooth transition? Di ba napansin niyo mga kababayan, smooth yung transition? Walang ang nominasyon lang, isa lang sa Senate President, si Tito Sen lang. Wala nang ibang nominasyon. Smooth transition Wala nang sabi-sabi ng boto, bakit ko kailangan tanggalin si Chis, bakit ganyan-ganyan? Wala.
So, hindi alam ni Marcoleta na nagyayabang habang nagpapasikat dun sa Blue Ribbon Committee. At eto mga Duterte Black, hindi ko alam kung ano ginagawa. Wala silang kaalam-alam na eto palang kanilang Senate President na si Chis Escudero ay sisibakin na. So nagulat sila. Wala silang kaalam-alam. Kaya nga sabi ni Bato, ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Oh, hindi mo alam? Bato de la Rosa, hindi mo alam? Buti pa kami, alam namin. Ikaw, senador ka, hindi mo alam? Alam mo kasi, Mr. Bato de la Rosa, kaya hindi nyo alam kung bakit pinalitan si Chis Escudero kasi tinatakpan nyo yung mga mata ninyo. Nagbubulag-bulagan kayo. Nagbibingi-bingian kayo kapag ang issue ay dun sa kakampi ninyo. Kapag kakampi ninyo, wala eh. Nagbibingi-bingihan kayo, nagbubulag-bulagan kayo. Pero pag kalaban ninyo sa politika, ang galing-galing mo magsalita. Lahat na ata ng kasalanan, ibibintang mo dun sa kalaban ninyo. Pero pagkakampi nyo na, tahimik kayo. Kahit alam nyo na may kasalanan. Kahit alam ninyo na nagkasala at merong malaking issue. Bakit hindi mo ba alam yung nangyaring insertion? 100 nila yun? 142 billion insertion, hindi mo alam? Ay, umalis ka na dyan. Wala ka palang alam, Bato de la Rosa. Ba't hindi mo alam yung insertion? Na isa sa mga dahilan, kaya itong Senado ay pabagsak ng pabagsak ang trust ratings ninyo. Mas gusto mo pa atang bumagsak ang trust ratings ninyo? Oh, hindi mo rin ba alam, Bato de la Rosa? Yung issue na itong si Francis Chis Escudero ay tumanggap ng 30 billion sa isang government contractor. Hindi mo alam yan? Lumayas ka na dyan. Wala ka palang alam. At eto pa. Bakit inalis si Chis Escudero? Kasi alam niyo, isa sa dahilan kung bakit inalis si Chis Escudero kasi dahil dito kay Marcoleta. Kasi etong si Marcoleta parang stand alone. Stand alone. Binabaliwala niya yung ibang mga senators. Kaya nga, galit na galit si ano ba to? Si Raffy Tulfo. Lagi niyang sinasabi, bakit ganito? Bakit yung iba? Ang haba-haba magsalita, haba-haba ng oras ako, 2 tanong pala, pinapahinto mo na. Huwag ganun. Mr. Chairman. Chairman ba tawag doon? Mr. President. Huwag naman ganun. Pag ako nagtatanong, 2 pa lang, pinahinto mo na ako. Pero pag yung iba naman, haba-haba ng sinasabi. Huwag ganun, be fair. Tapos ito pa mga kababayan, ito nasagap ko na chismis. Marami tayong chismis na alam ngayon. Ito. Etong si Diskaya, meron palang statement. Biruin nyo, hindi alam ng ilang mga senators yan. Kahit yung mga kampi niya ata, hindi alam. Walang kalam-alam. Lumabas lang nung nando na sa hearing. Siyempre yung iba, nagulat din. Kahit yung mga kampi niya. Walang iya, ba't hindi mo naman sinabi sa amin? Ay nagulat sila. Kasi parang ang gusto niya, siya lang ang sikat. Siya lang ang talagang pag-uusapan, siya lang ang magaling, siya lang ang papalakpakan. Kaya yung ibang senators, medyo hindi nagugustuhan ang papatakbo ni Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya para matanggal si Marcoleta, kailangan tanggalin mo yung naglagay sa kanya dyan. Kaya tinanggal si Chis Escudero. Hindi mo alam yon? Hindi mo alam yung Bato de la Rosa? Naka, kung ganyan, lumayas ka na. Wala ka palang kaalam-alam. Ano ginagawa mo? Nagluluto ka lang sa Davao ng isda. Kasi may mga vlog lagi yan, luto ng luto doon. Kain ng kain . So, hindi mo alam yan, Senator Bato de la Rosa? Kaya, eto, mga kababayan, papakita ko sa inyo yung video. Si Amy Marcos, wala rin kaalam-alam.
Gulat na gulat eh. Ito panoorin natin. May bagong SP na raw po ba? Ang balita po ako nakaka-15 Okay, bago pa yan. Bago pa yung yung nomination, bago po yung transition. Ito po yung balita, tinanong si Amy Marcos. na daw na pirma pero kami hindi kinakausap. Okay, balik natin. Ayan. May bagong SP na raw po ba? Ang balita po ako nakaka-15 na daw na pirma pero kami hindi kinakausap. Wala akong kaalam-alam, nababalitaan ko lang kanina nagpirmahan daw. Pero wala namang binigay sa akin, nagtitignan, wala namang kumausap, wala namang nagkumbinse. Parang nalito nga kami ni Nabato, nalito rin kami ni Nabongo. Ano ba nangyayari pa rin si Senator Robin na patakbo yata kay SP Cheese. Nagkakalituhan bakit yung Duterte black na out kami. Okay. Sabi niya, tataka daw siya bakit daw yung kasamaan nila, Duterte Black, hindi raw kinausap. Bakit kayo kakausapin? Bakit kayo kakausapin? Alam naman kung kanino kayo kampi. Alam naman na kung sino kakampihan nyo, syempre kay Chis Escudero kayo. Bakit kayo kakausapin? Ano, tanga? Hindi naman mga bobo minority. Bakit para saan pa para kausapin kayo? Pagkatapos yung sabihin na nating baliwalain itong minority dahil ang saya-saya nyo na kayo ang majority. Expect nyo na kapag bumaliktad yung ibang mga senator, si kakausapin kayo? Ano kayo, siniswerte? Ibang klase rin to eh. Si Madam Amy Marcos. So, itong Duterte Black, litong-lito raw talaga, hindi nila alam yung gagawin nila. Wala silang alam doon sa nangyayari. Ayan, patulog-tulog kasi kayo sa pansitan eh. Nakagulantang sila. Diba? Wala silang nagawa. Nagawa na lang nila nung nagkapalitan na. Pagkamayan sila kay Tito Sin. Congratulations. Sige, si Senator Ping Lacson, ganun din. Congratulations. Si Joel Villanueva nga mangyak-ngyak eh. Dakdak siya ng dakdak doon kasi siya yung majority leader. Pero papalitan na rin siya. So, kawawa po. Hindi pa pala tapos. Kala ko tapos na. Tapusin natin. Sino daw po papalit na SP? Ang balita si dating SP Soto at marami na raw nasungkit. Nasa 15 na daw ang pirma. Hindi naman nasungkit. Ito talaga bunganga na ito ni Madam Amy Marcos. Minsan wala rin sa ayos. Hindi nasungkit. Hindi po nasungkit. Kusang loob po yan. Kasi unang-una, sira na po ang Senado dahil sa liderato ni Chis Escudero. Ano gusto nyo? Bumagsak na bumagsak? Mawala ng tiwala ang taong bayan dyan sa Senado? Mas mataas pa ang trust ratings ng House of Representatives. Sasabihin niya, sinungkit daw yung iba. Hindi. Nabuisit na kamo. Dahil hindi maganda yung pamamalakad. At etong si Marcoleta na inilagay dyan sa most powerful daw na committee, yung Blue Ribbon Committee, nagsusulo. Hindi nga nagkukokus eh. Hindi katulad ni Tito Sen na yung minority weekly nagkukokus, lagi sila nag-uusap-usap. Ito wala silang usap-usap. Hindi sila nag-uusap-usap mga kababayan. Kaya ano nangyari? Nagulat sila. Napapalitan na pala yung kanilang SP. Kasalanan nyo, mga natutulog kayo sa pansitan eh. Kasi sisisihin ninyo. Sisisihin nyo na hindi nyo alam, di kayo nasabihan. Ba't kayo sasabihan? Bali? Di ba? Thank you. Okay, so, yan mga kababayan yung nangyari po. Gulantang na gulantang po itong mga didilis. Wala, yung mga utak talaga pag didilis. Kapiraso lang eh. Di ba? Mga wala talagang walang utak eh. Ito mga kababayan, pakita ko lang sa inyo yung 15 senators. Actually, 14. Ang senators, kasama si Tito Sen, kaya 15. Pasensya na, gulo ko, no? Pasensya na po, excited lang po kasi masaya ako. At kahit pa paano itong bansa natin, meron pa ring direksyon yung Senado.
Okay, so ito yung 15 senators who voted to elect Senator Soto as Senate President. Siyempre, Tito Soto, hindi naman niya pwede iboto yung iba. Siyempre, siya lang yung yung nominee. O, Tito Soto, Ping Lacson, Meg Subiri, Risa Ontiveros, Lauren Ligarda, Raffy Tulfo, Erwin. So, yung dalawang Tulfo, kumampi na kay Tito Sen. Yung dalawang Villar, Mark Villar, Camille Villar, kumampi na rin kay Tito Sen. O, Lito Lapid, Pia Cayetano, yung kapatid ng isang Cayetano, si 10K. Si 10K, nandun pa rin sa sa Duterte Block. O, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, JBR Sito, yung kapatid ni ni Dabadwan. Kasi ito si The Good One daw O, si Dabadwan, nandun pa rin sa kabila. At si Win Gatchalian. So, yan po yung 15 senators who voted to elect Soto as Senate President. Palakpakan po natin sila. Alright, so, ayan mga kababayan. At malamang tanggal po sa mga komite, yung mga didilis, yung mga dati pong majority na ngayon po ay minority na. Pero si Chis Escudero, hindi niya raw kukunin yung minority leader. Ayaw daw niya ata. Siguro, ayusin niya muna yung mga katulonggis. Marami siyang asikasuhin kasi ang dami niyang haraping kaso lalong-lalo na pag inimbestigahan ng bagong Blue Ribbon Committee. Sino ngayon ang hawak ng Blue Ribbon Committee? Ay, may balita ako. Senator Risa Ontiveros daw ang hawak ng Blue Ribbon. Alright? Kasi alam ko, si Tito Sen, Ping Lacson, sa Mig Subiri, parang hindi ata sila pwedeng humawak ng ng committee. Kasi majority leader, Senate Pro Temp, at Senate President. Hindi ko lang alam, pero parang ganoon parang walang committee yung mga tatlong top position sa Senate So, mabibigyan ng committee, ito pong mga yan. Yung 12. So, para sa inyo, sa tingin niyo sino ang ang pinakamagandang mailagay sa Blue Ribbon Committee? Ako, para sa akin, si Risa Ontiveros. Tapos, pwede rin ang kanyang mga kasamahan dyan, si Win Gatchalian. Para, di ba, binanatan nila si Alice ko. Win Gatchalian, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo kasi wala. Tahimik din kasi ito, hindi mo alam ka Raffy Tulfo kung saan talaga to Lito Lapid, ito, lagi namang wala ito. Lagi nandun sa Batang Quiapo Na pinakamaganda Risa Ontiveros, hindi lang pwede si Mark Villar kasi isa sa iimbestigahan si Mark Villar. Tahimik ka, Mark Villar, akala mo makakalusot ka. So, yan po mga kababayan. Congratulations, Tito Sen. At least ngayon, may nakikita tayong liwanag. Kasi dati parang nagsara yung langit Di ba? Nagsara yung langit, dumilim. Ngayon, kahit paano, lumiliwanag na po. Dahil po, ito si Tito Sen, Ping Lacson. Ako, matitindi po yan. Kaya yung mga korap dyan, handa na kayo. Yari kayo ngayon. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Toys, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.